gagawin pala natin ito, lalagyan natin to ng heat shrink para kung magdikit man sila hindi magkakaproblema. Katulad nito, lagyan natin to dito. Mixi, kailangan mahaba. Lagyan natin to dito. Ayan. Tapos ito. Ayan. May heat shrink na siya. Shrink. Kahit na maglambitay-lambitay sila dyan, magdikit sila, hindi siya magkakaproblema, hindi magkakaground. Tapos itong mga to, bali lalagyan to natin ng cable tie para magkakasama lang sila, hindi sila magkaiwalay para hindi makalat sa loob. Lalagyan na natin itong mga to, yung antenna, GPS, tsaka yung connection ng yung USB, lalagyan na natin. Saka itong connection ng natin ng 360 camera. So bali kukunin ko na siya, tapos papalusutin ko na lang siya dito sa may box. Nakaabang na siya dito sa baba para ma-secure na natin tong head unit natin. Kasi sunod natin na testingin is ito naman itong 360 camera na natin. Lalagay na tayo. So itong 360 camera, dito siya nakalagay sa ilang pin to. Ilang pin yan? 2, 4, 6, 8, and 12. So 12 pin, alam ko dito yan eh. Ito dito. Connect na natin siya dyan. So ang problema ko dito ngayon is yung SIM card, wala siyang wala siyang signal. Signal. Ay ko paano kaya ito magkakaroon ng signal. Iisip ko baka mamaya may loose connection na naman to dito sa wiring. So itong SIM card na to, papalusitin lang din natin to doon sa box. Yan, para madali natin siyang palitan, tanggalin. So lulusot natin dito. USB, dalawang USB. Lahat yan lalagay lang natin dito sa glove box. Papalusutin natin dyan para madali nating mailag kung mayroon tayo kukunik, madali lang. Kasi maglalagay tayo ng USB rito para sa recording pag bumabiyahe. Tapos itong isa para sa TPMS. USB sa recording at USB para sa TPMS. Okay? Saan ko siya papalusutin? Saan ko may lusutan dito yan eh. Yun. Saan kaya yung ito? Ilang pin to? 6. Lagay tayo 6 pin. So hanapin nyo lang yung 6 pin din. Hindi nyo lang siya ilagay.
itong isa, ito. So dito ko na lang sa glove box, but parang ito yung pinaka model nya. Dito na sa glove box ilalagay kasi wala akong mapaglagyan. Okay, basta papakita ko sa inyo, isa-isain lang natin. Ayan. Dalawa. Next is yung ating 4-pin USB. Okay. Okay. SIM card. Ito na lang din, glove box. Lagyan na ito ng cable tie. Lagyan natin ng cable tie natin. Itong mga to, abang na lang itong mga auxiliary ano natin. Kasi wala naman itong, hindi naman tayo maglalagay ng ano. Kung mag-additional kayo ng mga speaker, yan, pwede nyo lagay dyan. Dito. Ayan. Next is yung sa 360 natin na wires. Medyo madugo to kasi ang dami nito, ang haba pati oh. Ayan, no? Haba niya, no? So bali ilalaglag ko lang siya doon, iabang ko lang. Iabang lang natin. Ayan. Kailangan nating ilusot doon is yung female. Dito siya. Lagyan natin ng cable tie pala to. Maghiwalay. Itong mga wirings na pala to, sa 12 volt to ilalagay itong mga to sa trigger. Ayan, so ang gagamitin natin is yung doon sa dulo na lang ng mga wire, yung malalapit na sa tawag dito. Lagyan ko na lang to ng ng tawag dito, electrical tape, tapos natin i-cable tie. Lagyan natin kada isa. Pero okay lang yan kasi may color code naman yan. Hindi na tayo malilito. Ayan. So, dyan na muna siya.
fix na muna natin to para ano, pagod na ako eh. Sakit na sa likod. So ayan, maglalatag na tayo ng mga wire natin para sa 360. Okay, so dito siya lusot. So dito natin siya padaanin dito. Ayan. Dito, tapos dito na natin i-distribute yung wire, yung para sa harap, sa kaliwa, din sa kanan, tsaka yung para sa likod. So dito na natin siya lahat ayusin. Okay, so yung wire ng USB, ito dito, tsaka ng SIM card, dito na lang siya sa may glove box, nakaganyan siya, nakatago. Tapos yung isang ang tawag dito, yung TPMS ko tsaka GPS ko, bali dito ko na lang siya nilagay sa gilid dito sa loob. Dito dinikit ko na lang siya dyan, kadikit naman yun eh. Dinikit ko na lang siya doon sa loob. Okay, so ilalatag ko muna yung wire, then pag nalatag ko na, tsaka ko bibidyohan, then papakita ko sa inyo kung saan ko siya pinadaan. Kasi kapag binidyo ko siya ng ano lang paglagay ko, medyo malaki yung kakaining memory, kaya papakita ko na lang sa inyo kapag na ano ko na ilatag ko na. Okay, yan yung 4G antenna natin. Ito 4G antenna. So nilusot mo lang natin dito ulit, tapos dito sa baba, yan dito natin pinadaan, tapos dito nilusot natin siya rito. Ayan, tong wire na to, yan yun, yung antenna natin, packet dito sa taas. Ayan, so ito yung antenna natin. Yan, andyan siya nakalagay. Dito ko na lang siya nilagay para mas mataas siya, mas malakas yung sagap ng signal. Ayan, tinanggal lang natin yung cover dito. Dali lang naman tanggalin yung cover nya, nakaklip lang naman yan, wala naman yung mga tornilyo. Yan. Ayan. So di pa tayo tapos dito sa mga 360 wirings natin, so nilalatag pa rin natin. Bibidyoan ko pa rin kung pagkatapos ko siya may latag. Okay, abang-abang lang. Yan, yan yung 4G antenna natin. So ayan mga ka-trippings, bali na-layout ko na yung wire, pero ano to, hindi naman totally na-layout pa, na-ano ko lang dito sa una nya. Then bago ko siya i-fix ng tuluyan, i-secure na lahat ng wire. So itetest mo muna natin siya kung tama ba yung mga connection natin. So ito yung wirings natin, ito andito to lahat, yung 4 na wire, yung sa unahan, sa kaliwa, sa kanan, tsaka yung sa likuran. So dito ko siya lahat pinadaan. Yan, yung sa unahan na wire, ang ginawa ko, ito siya, ito. So dito ko siya pinadaan. Yan, dito. Kung sa sa Toyota Vios XLE CVT 2022, kung mapapansin nyo, pag tinanggal nyo tong glove box nyo, makikita nyo rito yung makikita nyo dito yung wire. Ayan, yung maraming wire na nakatape, yung papunta sa makina. Makikita nyo, ayan, butas yan. So diyan ko siya nilusot. Ayan, kung makikita nyo, ito, diyan ko siya nilusot. Ang labas niya is dito. Ayan, so dito yung labas niya. Ito yung wire niya, front yan, yung front na tapos makikita nyo yung parang mayroon siyang plastic na spring na ganito. Ito yung para sa makina. Dito nyo yung siya ilalagay sa makina, protection to sa init, para hindi mag-melt yung wire natin. Ayan, so dito ko siya nilagay. Ayan, pero hindi ko pa siya naka-fix. Itetest muna natin yung camera. Ayan, kinonect na natin yung camera. Ayan, yung sa unahan connected na siya. Tapos ang sunod is dito naman yung sa kanan natin, itong wire na to, ito yung sa kanan. Ayan, galing dito sa head unit, punta dito sa kanan. Ito siya yung connection nya. Ayan, nakunik ko na rin yung wire, yung nya, camera. Ito yung camera natin. Ayan, yan yung camera. Tapos yung trigger wire natin, kasi kailangan natin ng trigger wire 12 volts, at pag yung liliko tayo sa kaliwa kanan, signal light natin. So dito ako kumuha. Ayan, dito ako kumuha sa signal light dito. So dito ko siya nilagay. Ayan, bali ang pag nito, ang pag connect nito, bali hindi ko naman ito siya
in-splice. Bali inipit ko na lang siya dyan sa loob. Madali lang naman siya iipit. Katulad nung sa tutorial ko dati, yung sa dashcam ko, ay yung sa ano ko, sa reverse camera ko, ganun lang yung ginawa ko. Bali inipit ko lang siya dyan. Ayan. Ayan. Connected na siya, may trigger wire na siya. Ayan, yung puti na wire. Ayan. So yung puti na wire na yan, sa trigger yan dito. Tapos yung doon naman sa kabila, yung sa kaliwa, ito. Ayan. So ang ginawa ko is, ito yung wire nya, ayan, pinadaan ko siya dito sa ilalim, galing dito sa taas, to dito, nilusot ko siya dito, meron niya dyan butas dito sa gilid, ayan, dyan, nilusot ko siya pababa dito, dyan, tapos dinukot ko na lang siya dito, then nilusot ko siya dito sa taas, sa may ilalim ng steering wheel, ayan, ito, just make sure lang na pag ano nyo, nilagay nyo yung wire dito sa steering wheel sa ilalim, make sure nyo lang siguraduhin nyo lang na walang tatamaan na moving mechanism dyan sa ilalim ng manibela. So itabi nyo siya, i-secure nyo na maigi. Yan. Tapos ito siya, ito yung trigger wire natin, sarado natin. Yan, ito yung trigger wire natin. Same lang din sa kabila, kinonik natin siya dito. Dito siya kumuha ng trigger wire. Ayan, pasok siya dyan. Ayan, punta dito. So ipipix natin yan mamaya, itatago natin yung mga wire nyan. Ngayon is itetest lang natin siya kung gagana. Tapos yung sa likuran, ito, dito ko na lang siya pinadaan. Ayan, dito muna, pansamantala yan, pansamantala. Ayan, pero mamaya i-review natin, ipapakita ko sa inyo kung siya papadaanin talaga. Ayan. So ito siya, ito yung hulihan niya, ito sa rear, and then ito naman yung trigger wire niya. Nilagyan ko lang ng dugtong na wire, tapos dito trigger wire niya. Sa reverse na to, reverse light yan, 12 volts reverse light yan dyan. Tapos ito yung camera niya. Yan, so let's go, i-testing natin siya kung gagana yung camera at kung may mga power. Yan, kung mati-trigger lahat ng camera natin. Okay, so let's do it. Saksak na natin. On. Okay, ang katotohanan kung tama ba yung connection natin. Yan. Yun. Ayan, kung nakita nyo, gumana lahat ng camera nya. Ayan. So, successful yung connection natin. Ayan. So, gumagana siya. Ayan, tingnan natin Ayan. Ayan yung sa harapan yan Ayan. Ito yung sa likuran. Ayan, sa likuran. Ayan, sa likuran. Ito yung sa side. Yung sa kaliwa. Ito yung sa kanan, ito yung sa magkabilang gilid niya. Ayan. Tapos yan yung sa harapan. Yan yung sa harapan. Ayan. Yan yung harap. Ayan. Tapos ito yung paikot niya. Ayan. Diba? So successful, nag-trigger lahat ng camera niya, napagana natin lahat ng camera. Ayan. Pero hindi pa siya totally tapos kasi kailangan pa natin na i-set up yan, yung tamang setting ng camera niya. Ayan. So at least na na kabit na natin, na testing natin na working lahat ng camera. So next na gagawin natin is ipipix na natin lahat ng camera at saka yung mga wire. Okay? So gawin na natin para matapos na tayo. Okay? Ayan. So balikan natin. Ayan. 3D. 3D nya. Naka 3D siya pag ganyan. 2D ganyan. So ayan 3D nya. Ayan. Okay. So patay na muna natin para may secure natin lahat ng wirings. Okay.